guys, ngayon may isa akong ipapaliwanag sa inyo about sa automatic transmission guys. Sa mga driver ng mga automatic transmission yan, baka hindi nyo alam ito. So lang i-explain ko lang sa inyo kung ano itong tinatawag nilang creeping sa automatic transmission guys. So ang creeping ay ang tinatawag nilang pag move ka ng forward saka move ka ng backward ay yung dahan-dahan siyang mag-move tsaka mag-move ng reverse. So ipapakita ko sa inyo kung paano yung creeping sa automatic transmission, mga katropa, mga ka-YouTubers dyan, baka naman, diba? Yan, malaking tulong mga ka-YouTubers, mga katropa. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung creeping sa automatic transmission. Kung bago lang kayong nagdadrive ng automatic transmission ngayon, ito malalaman nyo kung ano yung tinatawag nilang creeping. Okay guys, so yung tinatawag nilang creeping, mga katropa, mga ka-YouTubers, sa mga bagong driver ng automatic transmission, ganito yon yung creeping na sinasabi nila ng ganito yung creeping mga katropa. Halimbawa, ayan, nasa P kayo, naka P, so i-move ko sa D, okay, naka N yan, i-move ko siya sa D, yan, naka D na siya, tapos yung pedal ko sa brake, i-release ko yan mga ka-YouTuber, yan, nakita nyo, i-release ko yan, tapos mag-move siya, ayan, naka-release yan, tapos mag-move siya ng dahan-dahan mga katropa. Ayan yung tinatawag nilang creeping pag naka-D ka, pag nasa drive ka, pero hindi mo inaapakan yung gas. Ito yung gas niya ito yung brake, so hindi ko siya inaapakan pero nag-move siya. Ayan yung sinasabi nilang creeping mga katropa. So ngayon, itatry natin sa reverse. Naka-D tayo, lalagay ko sa N, reverse. So ayan, nakatapa ko sa brake, i-release ko, ayan. So ayan yung creeping mga katropa, ayan, nagre-reverse siya. So ayan yung reverse creeping. Ibig sabihin yung transmission nyo yung good condition mga katropa. Pag may ganyan, ayan, nakakamera pa sa camera yung tingnan, naka-reverse yan mga katropa. So babalik natin uli sa D. Ayan, papakita ko sa inyo, naka-brake, release ng brake, ayan, nag-move siya ng forward, naka-idle lang siya mga katropa, ayan, naka-idle lang, nag-move siya, diba? Yan yung tinatawag na creeping sa automatic transmission mga ka-YouTubers, mga katropa. Ayan, creeping forward, yan yung creeping niya sa forward. Lagay uli natin sa reverse. So ayan, ayan naman yung creeping sa reverse. Naka-release yung pedal ko sa brake, so hindi kinapakan yung gas, so nagre-reverse siya, ayan sa camera. O diba, nagre-reverse siya mga katropa. Ayun yung tinatawag na creeping sa automatic transmission mga katropa. Baka hindi nyo pa alam, kaya sinishare ko sa inyo kung bakit may ganyan yung automatic transmission, para pagka sa traffic pwede rin gamitin yan. Kasi hindi nyo naman, halimbawa yung traffic yung parang usad pagong ba, so i-release nyo lang yung brake nyo, tapos naka-drive kayo, mag-move yung sasakyan nyo. So pagka naman aabot na kayo sa harapan nyo, may sasakyan, pwede nyo i-brake. O diba, ayan yung creeping, nagagamit yan kapag ka sa traffic situation mga katropa, ayan. O diba, so pag reverse ganun din. Siyempre hindi naman kayo magre-reverse kapag nasa traffic kayo, so pinapaliwanag ko lang sa reverse na may creeping din. Yan yung creeping. So ibig sabihin yung transmission nyo nasa good condition mga katropa. Ayan yung creeping, naka-idle lang tayo pero nag-move siya. So magagamit natin yan kapag sa traffic situation. Mas maganda yan na may ganyan yung automatic transmission. Yan mga katropa. So okay,
So ngayon alam nyo na kung anong ibig sabihin ng creeping sa mga baguhan na driver dyan, tsaka hindi nyo pa alam yun tungkol sa mga automatic transmission mga katropa. Sinishare ko lang sa inyo para alam nyo, hindi lang yung drive kayo ng drive mga katropa, para mayroon din kayong idea mga katropa. Yan, halimbawa mga katropa, yung automatic transmission nyo, yan halimbawa walang creeping. Yan yung magandang tanong dyan, walang creeping mga katropa pag naka-idle walang creeping pag naka-idle. So anong problema? Yan mga katropa, siyempre magtatanong kayo kung ano yung magiging problema kapag naka-idle kayo tapos walang creeping na ganyan. Pag sinip nyo sa D, matagal yung creeping, pero magki-creep siya pero matagal mga katropa. Siguro mga 5 seconds, 10 seconds bago gumana yung tinatawag nilang creeping. Halimbawa ayan, naka-D na, ayaw pa rin mag-move mga katropa, mga 10 seconds bago siya mag-move. Yan, ganyan na naka-idle. Anong magiging problema nun? Diba mga katropa? Tatanong nyo, anong problema? Bakit pagka yung creeping matagal, pag naka-D na kayo, ang tagal ng creeping mga katropa? Sabi ko nga kanina, yung creeping kapag naka-N ka at naka-idle, nag-shift ka sa D, nirelease mo yung brake pedal, may creeping. Pero pag inulit mo uli mga katropa, halimbawa yung may problema yung creeping nyo, wala kayong creeping, matagal bago magkaroon ng creeping, mga 10 seconds. So anong magiging problema mga katropa? Ang magiging problema nun mga katropa, ibig sabihin yung pressure nyo sa transmission, sa loob ng transmission, yung pressure nyo matagal nang mag-react yung pressure. Kumbaga sa delay yung pressure mga katropa. Kaya delay din yung creeping. May creeping siya pero delay. Pero kadalasan delay siya papunta na sa yun mga katropa, sa magkakaproblema yung pressure nyo. Ibig sabihin may problema na yung transmission nyo pag ganun, pag matagal. Or halimbawa kapag naka-N mga katropa, wala nang creeping yung sasakyan nyo pag naka-N, pasok nyo sa D, tapos nag-release na kayo ng brake na hindi nyo inaapakan yung tapos bigla nyo aapakan yung gas mga katropa, bigla nyo siyang aapakan na ganyan, tapos tsaka bigla siyang magsishock, magkakaroon siya ng shift shock. Yun, mayroon ng problema yung transmission nyo pag ganun mga katropa. Kaya dapat pagka ganun na yung ipa-check nyo na sa malapit na service center mga katropa, para maiwasan na yung malaking sira kung bakit nagkaganon sa sasakyan nyo. Yan mga katropa, reverse creeping, naka-idle, di ba? Ibig sabihin yung transmission nito is good condition mga katropa. Yan yung tinatawag nilang creeping mga katropa sa reverse. So pagkakita nyo, pagka shift ko ng D, abante na agad. Pag release ko ng brake, di ba? Hindi ko naapakan yung gas niyan, maabante siya ng dahan-dahan. Yan yung creeping. Yan mga katropa, ngayon alam nyo na kung ano yung creeping sa automatic transmission. Pag walang ganyan yung sasakyan nyo or delay yung ganyan nyo, so nag-uumpisa na magkaroon ng problema yung automatic transmission nyo mga katropa. Pero pwede pa namang gamitin, pero magkakaroon lang ng problema. Katagalan, lalaki na yung problema mga katropa. So kaya pag ganyan, dalhin nyo na sa malapit na service center, pa-check nyo na lahat ng pressure. Pag pina-check nyo yung pressure, sa pressure pa lang malalaman na kung saan parte yung may sira mga katropa. Malalaman nila yung reading ng pressure, kung mataas ba o mababa pag pina-check yung pressure mga katropa. So ayan mga katropa, naka-share ako sa inyo ng isang simpleng lang sa automatic transmission. So sana makatulong sa inyo mga katropa. Sa mga susunod na video mga katropa, saka sa mga video ko mga katropa, tapusin nyo lahat
mula umpisa hanggang matapos mga katropa. Tsaka sa mga subscriber ko, shoutout sa inyo, maraming salamat mga katropa, mga ka-farmers dyan na mga subscribers, tsaka mga ano dyan, baka naman ka-youtubers. Ayan, isang click lang mga ka-youtubers, malaking tulong na yon. Ayan, maraming salamat sa inyo mga katropa. Hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye.